Samantala, makinig po ang ating mga kababayan sa segment na ito. Meron bang pananagutan ng isang tao na nagkansela ng pag-e-encash ng cheque? Yan ang ibibigay sa atin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. May mga nagtatanong po sa amin kung sila daw po ba ay mananagot sa BP22 o Housing Checks Law kung sila mismo ang nagpahinto sa pagpapa-encash ng kanilang cheque kahit na may pondo pa ito. Ngayong hapon po, tunghayan natin ang kwento ni Arlene na bumili ng isang condominium unit dito sa Metro Manila. Noong taong 2010 ay nag-down payment ng 300,000 pesos si Arlene sa isang developer ng isang 3-bedroom unit. Matapos nito ay nag-issue siya ng 60 pieces ng post-dated check sa halagang 30,000 pesos bawat isa, buwan-buwan upang makover ang kabuoang bayad sa nasabing unit. Nang maglipat na siya dito noong Disyembre, maraming bahagi ng condominium unit ang hindi pa tapos. Dalawang pader na dapat ay magsisilbing divider sa pagitan ng dalawang kwarto ang hindi na itayo. Depektibo ang plumbing, pati na ang electrical system. Hindi rin daw pulido ang pagkakasemento ng unit. Taliwas sa pangako ng developer na ito ay ready na for occupancy. Sumulat ng demand letter si Arlene na ayusin niya ayon sa pangako ng developer. Subalit sa kabila ng 4 na sulat, hindi siya dininig nito. Dahil dito, pinahinto ni Arlene sa kanyang bangko ang pagbabayad ng amortization. Itinatanong ni Arlene kung siya daw ba ay maaaring makasuhan ng violation ng Anti-Bouncing Checks Law dahil dito. Upang managot sa ilalim ng BP22, dapat ay malinaw na makita ang mga sumusunod. Una, ikaw ay nag-issue ng cheque on account or for value o may tinanggap kang halaga para dito. Ikalawa, ang nag-issue ng cheque ay aware o alam niya na nung in-issue niya ito, wala naman pala itong laman o walang pondo o di naman sapat ang pondo kapag ito ay iprinesenta sa bangko. At ikatlo, ang cheque ay na-dishonor dahil sa insufficiency ng pondo o di naman kaya ay nag-stop payment dahil sa kawalan nito ng pondo. Sa kaso po ni Arlene, maliwanag na ang ikalawa at ikatlong elemento ay wala dito. Kaya lamang inihinto ang pagbabayad ay hindi dahil ito ng pondo, bagkus ay hindi po tumupad sa usapan ang developer kung kanino niya binili ang kanyang condominium unit. Maliwanag na isa sa kanila ay hindi lamang tumupad sa kanilang napagkasunduan. Kung ano man po ang inyong katanungan ay mag-email lamang po sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.